Tayo po, umawit po muna isa. Buksan po natin sa hymn number 132. Awitin po natin nothing but blood. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Are you happy today? Amen? Amen! Salamat po sa mga bisita po namin. Salamat po sa mga pumunta, dumalo, at pinamakan ng invitasyon. This is our second year anniversary ng New Testament Baptist Church. And we thank the Lord for His doing sa church po ng Panginoon. Nagsimula po kami late 2020, I think 2024, 2 years na, no? Ang ating worship place, nakapunta na po kayo doon sa church, dito po sa Mayjayas. Kaya mas pinili po natin dito tayo dahil hindi po tayo kakasya dito doon, no? Kaya we thank the Lord at tayo po nakalapit. At kaya po namin kayo inimbitahan hindi para sa reliyon. Okay? Kaya po namin kayo inimbitahan para kayo po yung makapakinig ng salita ng Diyos. Wala pong ibang layunin ang simbahan po ito, kundi ang tao po ay maligtas at kilalanin ang Panginoon sa Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Yan po ang pinaka. Tayo po ay manalangin ng Diyos. Maraming pong salamat sa bilang umagang binigay niyo sa amin. Thank you, Lord, for a good weather. Salamat po sa mga member na nag-sacrifice. Salamat po sa aming mga bisita na inyo pong dinala dito. Iba ay nagkakad, iba ay nag-commute, iba ay sinundo. Salamat po sa kanilang oras na ibinigay sa iyo. Ito po ay para sa inyo itong araw na ito na ito'y kadakilaan ng ginagawa niyo po sa buhay po ng bawat isa po sa amin, lalo na po sa simbahan na itong tinatag na pinagkatiwala niyo po kami sa ministry po. Palain niyo po ang buong programa bless po ang special number, bless po ang preaching at mayroon pa pong hindi tiyak ang langit. Ngayong umaga ay po kayo papayag na uuwi ang bawat isa na hindi po nakakatiyak ng langit. Mahal po namin kayo itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Thank you, Mr. God-bless. Pinanay mo po. Please bear with us. Medyo limit na yung ating medyo siguro pa lang. Okay lang yun, no? Mainit ba natin dyan sa doon? Pasensya na. Nasira kasi. Kaya kulang ating aircon dapat umaandan, no? Pero may link pa naman po dyan. Mamaya dadagdagan natin. Kaya okay lang yun. Mahalaga tayo. Tayo ay pakinig lang sa salita ng Diyos. Okay? Sa mga bisita po namin ngayong umaga, kung first time mo ngayong umaga, first time lang, ngayon pa lang nakapunta, pwede ba iniyan po na tumayo para makita po namin. Yung ngayon po nakapunta, this is your first time. Yeah? 50. Okay, Palakpakan natin ang ating mga first time visitors.
Kung kayo yung mga pangalan, isa-isahin. Kayo lang kayo. Sino naman yung yung second time? Sige. Upo na yung first time. Second time naman. Okay. Second time. Ayan. Praise the Lord. Lakpan natin ang mga second time. Third time. Third. Amen. Very good. Okay. Sino naman dito yung alam niya naman, no? Matagaan mo. Kamangga. Tayo. Tayo. Amen. Praise the Lord. Saman. Good. Okay lang po. Thank you. Tagalan. Sa mga tagalan. Huwag mahiya. Be proud sa inyong lugar. Aplaya. Aplaya. Hindi yung aking pong binabalik pa rin ang lugar. Amen. Excuse me. Ito ang taga-pader. Pader. Ito ang 8-7. Ayun, kayo. Tapos meron taga-pader. Taga-Pierre. Pierre. 1-8. Pierre. Ayun. Thank you. Ayan. Si, awat yung mga taga-ibaba. Meron ba tayong taga-ibaba? Meron isa. Pulburista. Pulburista. Meron. Yun. Diba? Okay. Ano ba isa? Balsahan. Balsahan. Okay. Good. Thank you. Japan, meron ba? Yun, taga-Japan. Japan. Manggahan yan, Japan. Manggahan. Okay. Nandito na ba, Miss Den? Nandito na yung Mabolo? Mabolo. Wala pa. Hindi yata. Sila na lang siguro. Yan tayo mga hindi na sa Mabolo, mga nagpapapalang. Then, taga Salinas. Yun naman taga Salinas yun. Yun ba? Wala? Wala. Okay. Wala, yung taga dyan. Taga Salinas. Amen. Thank you po. Sino naman dito ang taga ano? Meron din taga Jayas. Taga Jayas, meron. Ayun, ano ba? Malapit lang sa church, kapitbahay ng church. Meron din, alam ko meron. Ayun kayo, kapitbahay namin. Okay. Kaya kayo ay nakapitbahay. Ayun po tayo lahat, tayo po ay mag-welcome. Let's welcome each other. Kamayan po natin ang bawat isa. Okay. Kamayan po kayo. Ito, tayo. Bigayin natin po kayo. Gawin mo na tayo, tapos dito tayo. Listen. Thank you and busy na please.
Yan ba? -1. Pick up yan. Tanggalin. Time check, 10 o'clock. Thank you, kids. Makita natin, no? Kahit bata pa lang, pwedeng kumawit, no? Maglingkod sa Panginoon. Yung iba nga doon hindi na natin sa lyrics, sa ulo. At yung iba, Chinese, no? Pero okay na yan, kasi nag-awit siya para sa Panginoon. How about you?
Ikaw, ano ginagawa mo? Kung sila kaya nila, kaya mo rin. Ngayong umaga, makapakita na tayo ng testimony. Makinig po, pag may nagsasalita rito, huwag kayong sasabay. Walang magsasalita. No talking please. Minsan lang po tayo magkita-kita, minsan lang po tayo nandito. Kaya, kailangan po natin, samantalahin na natin, no? At respeto po natin ang salita ng Diyos. Hinggan natin ang testimony, makinig tayo ng dalawang testimony kung paano po sila naligtas, paano po sila nakakilala sa Panginoon. At then, ano lang ang ginagawa po niya. Iwagin po natin si Miss Julia. Good morning po. Ako si Juliet Benamero. Ako po ay nakimbitahan ng pinunto sa church at umattend ako sa biyaya ng Diyos. Nagpabaptize ako noong April 2024. Ngayon, blessing na Diyos ay hindi tumitigil. Isa na rin po ako member ng church po. New Testament Baptist Church. Salamat po Lord. Isa na rin po akong binigyan niya ng biyaya para ligtas po. Amen. 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 Salamat po. Tuloy nyo. Kahit po ay adult din, ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Right. Basta ikaw ay ligtas at tumagot. Tawagin natin next. Bali RG. Ryan Flores. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako naman po nagpapasalamat po ako ng buong lahat. Nagpapasalamat din po ako kung paano po ako naligtas dahil po kay Brother Jeriel. Siya po yung nag-invite sa akin. At yung nagtatambay po lang po ako, nakita po ako ng pastor sa puno po. Nagtatambay lang po kami doon. Una po, patawa-tawa lang po kami. Pag-ising-ising lang po. Nagpapasalamat po kasi sinare niya po yung gospel and tinanggap ko po yung Panginoon sa akin po sa bilang aking Diyos na kapagligtas. And kung wala po si Pastor, siguro po isa lang po ang tambay ngayon at may bisyo at kagaya po ng iba, may bisyo po, tambay lang po. At nagpapasalamat din po sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko po si Brother Renz at si JJ, Gino, at si Danward. Sila po yung kasama ko po para mag-ikot po dito. Nagpapasalamat din po kay Jansen. Siya po yung nagturo sa amin sa winning. At yun na po, tagang binagano. Daming fans ko lang. Ba't binayaran mo ito mga tawa? Daming fans na. Anyway, ang kapurihan po ay sa Diyos. Amen. Yan po ang ating pong layunin. Tuwa po ang Panginoon, di lang po ang tao ay maligtas, kundi nababago ang buhay. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. No? Kaya, kung iniisip mo ikaw, wala kang pag-asa, meron. Huwag mong iisipin, wala ka ng pag-asa. No? Walang matigas na puso sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero mga tao, kaya sila ay nagsusuicide, huwag na huwag po niyong gagawin yun. Dahil depressed daw, hopeless, helpless. Yung mga ganun tao lang po, yun po yung mga walang pagkakilala sa Diyos. Pero ikaw, kung may takot sa Diyos, di mo yung gagawin. Yung plano ng Diyos kung bakit ka dinala ng Diyos dito.
para ikaw ay lubusang maligtas at manampalataya sa Panginoon. Okay? So tayo po yung bawal. Tawagin natin ang ating song leader. Abang ang part po ay ganun. Sige po, tayo po yung awit po ng isa sa Panginoon. Awitin po natin ang hymn number 68. Hymn number 68. Awitin po natin, Rescue the Perishing. Hymn number 68, Rescue the Perishing. Awitin po natin verse 1, 2, and last. The all the persons and our need sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Lead all the hearing one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will save. Verse 2. Though they are sliding him, still he is waiting, waiting a penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Last verse. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for the labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently lead them. Tell the poor wanderer, Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save.
tayo mag-bawal po na isa. Buksan po natin sa hymn number 38. Bigyan po natin trust and open. Bigyan po natin first 1, 2, and last verse. The first stanza na sing. When we walk with the Lord in the light of His word, but glory He sheds on our way. All we do is good will. He abides with us still, and in all who will
My dear church family, I'm Dear church family, I'm standing here today with a heart that is just full. I look at your faces and I see the reason why I'm here. I want to start by saying thank you. There have been days when the task felt so heavy and the road in Conway felt so steep, but I always felt something lifting me up. That was your prayers. You weren't just sitting in pews, you were carrying this vision with me. You know, people still ask me about the life I gave up, the steady job, the career ladder, the security of a regular paycheck. They look at me like I lost something. But I want you to hear this directly from me. I have absolutely no regrets. When God called me to this ministry, He didn't promise me it would be easy, but He promised me He'd be here. And let me tell you, leaving that job wasn't a sacrifice, it was an exchange. I traded a paycheck for a purpose. I traded a career for a calling. And every time I see a life changed in this community, I know I made the best deal of my life. Thank you for believing in me and for believing in the call God placed on my life. Your prayers are the fire in my spirit. Let's keep going, church. I truly believe the best is yet to come. To our dear friends and family gathered for the second anniversary of New Testament Baptist Church, we want to say from the bottom of our hearts,
Thank you for being here to celebrate this milestone with us. To our sister churches, Judean and Hopewell, your constant support and faithful prayers have been a lifeline to this ministry, and we are deeply grateful for the bond we share in Christ. As we look back on these past 2 years, we don't just see growth or numbers, we see the hand of God moving in every corner of this church. We want to share these accomplishments with you, not to boast in ourselves, but to testify that every life changed, every soul reached, and every brick laid in Cowett has been done entirely by God's marvelous grace. It hasn't always been an easy path, but seeing what He has built in just 2 years reminds us that when we follow His calling, He is always faithful to provide. Everything you see here is a beautiful reflection of His goodness. Beyond what we've already seen, I'm asking you to stand with us in prayer for the future. As we look ahead, we are trusting God for even bigger steps, projects like a permanent building to house this growing family, reliable transportation to reach those further out in Cowett, and other tools that will help us serve this community better. Your continued prayers and support are the heartbeat of this ministry, and we know that if these doors open, it will be, as it has always been, entirely by His grace. We are just the vessels. He is the provider. Please pray with us that every brick laid and every mile traveled would be for His glory alone.
Amen. Tayo po nadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pong pagtitipon po ngayon. Wala iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ready for the preaching? Wala akong pwedeng ipalit. No, ano bang maganda ng programa, ano bang ganda ng mga awitan, walang pwedeng ipantay sa mensahe ng salita ng Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Isa natin ang ating Bible, Luke chapter 16 please. Luke chapter 16. Luke chapter 16, please get your Bible please. Kung wala po, sundan nyo na lang po dyan dito sa monitor. At babasahin ko po ang mga talata. At habang binabasa ko po, lalo sa mga bata po, wala akong mag-iingay. Okay? Luke chapter 16, verse number 19, the Bible says, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, he lifted up his eyes, being tormented, and seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger and in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in the lifetime receivest thou good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this between us and you there is a great gulf, so that they which would pass from hence to you cannot either can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into his place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and prophets, let them hear them. And said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from dead, they will repent. Tayo po na lang, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe po ngayong umaga. Gamitin niyo po ito upang ang bawat naririto po ngayon ay makatiyak po ng langit, marinig po ang simpleng kaparaanan kung paano ang tao makatiyak ng langit. Ako po ay malapit sa iyo, nagmamakaawa. Gamitin niyo po ang aking bibig sa pangangalan. At Holy Spirit of God, kailangan po namin kayo makapag-usap. Sawayin niyo po ang mga distraction at ingay. At ang bawat sa mag-focus po sa pakikinig ninyo mga salita. Mahal po namin kayo itong dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, President, please. I would like to preach the subject this morning. Upo na po. Simula na po. Wala na yung tatayo. Wala na pong palakad-lakad dyan. Kayo po ay makikinig lamang ng salita ng Diyos. I would like to preach the subject. This is the day of salvation. Is now or never. Is now or never. Ito binasa po natin. Ito yung account po sa Biblia patungkol sa impyerno. If you think about the word hell, you found 54 times in the Word of God. Hell is a place of unsaved who do not know God. Ito yung lugar na kung saan ang lugar na walang pagkakilala sa Panginoon. Hell is a place of unsaved and who do not know God. Ito yung lugar na kung saan ang mga hindi ligtas. Kung ikaw kapatid, ikaw kaibigan, hindi mo tiyak ang langit. Hell is real. At yun ang pupuntahan ng taong hindi pa nakakatiyak ng langit. And here will text account the real life given. Men died without God and went into hell. On verse number 19, makikita po natin dyan sa verse number 19, there was a certain rich man. Makita natin, number 1, the real man. The real man. Totoong tao.
Ito'y hindi kwento-kwento, hindi mo narinig kung kaninong kwento. Ito'y totoong nangyari. At hanggang ngayon, itong lalaking ito ay nandun siya sa impyerno. This is a real individual man, literal story. And we do not know, hindi natin alam kung anong pangalan itong lalaking ito, pero sinabi ng Bible, it is a real man. Hindi lang yun. Number 2, the rich man. Not only a real man, but a rich man. Maraming tao ngayon ay nakatingin lamang sa pera. Many people have money and have material things, but there is nothing. Wala namang mali dyan, wala namang problema dyan kung i-bless ka ng Panginoon. Nagiging mali lang yan, at ang pinakamalungkot na ang mangyayari sa buhay ng isang tao, yung hindi niya matiyak sa langit pupunta pag siya'y namatay. May pera ka nga, may mga bagay ka nga na tinatangkilik ngayon, pero one day, pag ika'y namatay, iiwan mo rin naman yan lahat ng mga bagay na yan. Kahit ang dami mong pera, ni anino yan, hindi mo madadala sa langit. No? Kaya ang pinakamahalaga, kahit kung ikaw pinagpalat, mayaman ka ngayon, amen, praise the Lord. Pero wala yung magagawa para ikay makapasok sa langit. Not only the rich man, but is a refined man. Number 3, the refined man. Ang sabi dyan, which was clothed in purple and fine linen. Siya po ay marahil nagdadamit ng maayos na kadamitan. Everyday, kilala natin ang mga mayayaman. Pag sila'y nagdadamit, kahit sa bahay lang, ay maganda. Everyday, maganda ang pananamit. Araw-araw, bago ang damit. Ganun siya kayaman. At nakukuha niya kung anong gusto niya sa mundong ito. Pero I tell you mga kapatid, kahit makuha mo man ang best offer ng mundong ito, makuha mo man ang yaman ng mundong ito, ay hindi mo pwedeng ipantayan sa isang kaluluwang hindi makakilala sa Panginoon. Kahit meron kang mga kayamanan na yan, pero one of this day, iiwan mo rin yan. Not only the refined man, number 4, the relaxed man. Relax. Maraming tao, super relax. This man had a party every day. Party. At wala siyang iniisip na about sa Biblia, about sa Diyos. Sarili niya lang iniisip niya at he do everything he wants. No? But this man, nung siya'y namatay, saan siya nakita? Sabi ng Bible in verse number 20, and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sore. Verse number 22, and it came to pass, the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom, and the rich man also died. Makita natin, this man can say, he looked to this world, he loved to this world, and he lost to this world. At umayaman ito dahil wala nga siyang pakialam sa Biblia, sa mga spiritual na bagay, ang kanyang buhay lamang ay umiikot sa mundo. Mahal niya ang mundo dahil siya po ay mayaman, puro pera lang ang nasa isip niya. Pero ang pinakamalungkot, he lost to this world. Siya po ay naliligaw. Alam niyo po, kapag itong lalaking ito, itong rich man ito, nung siya'y namatay, he lost his financial, he lost his family, and he lost his future. Nakita natin, walang magandang future kapag ang tao ay nasa impyerno. Lahat ng yaman natin ngayon, iiwan natin yan. Even your family, iiwan natin yan. Even your sana yung magandang future ay mawawala yan kapag ang isang tao ay hindi ligtas sa langit pupunta. If you don't know when you is going after this life, kung hindi mo alam kung balang araw kung saan ka pupunta, ay ngayon na ang tamang pagkakataon. This is the right time. This is the accepted time. Today is the day of salvation. Pag ito'y binaliwala mo, ay kaibigan, mamimili ka lang. It is now or never. It is now or never. Now, if verse number 23, punta tayo sa ating text. Makita natin dito kung pag-aaral natin about hell. Number 1, the place in hell. The place in hell. Sabi ng Bible, verse number 23, and in hell, he lift up his eyes. Not he lifted up, but he lift up. Hindi sinulat in past tense, kundi hanggang ngayon ay pwedeng mangyari sa iyo. Hindi ito tapos na,
kundi ito po ay pwedeng mangyari sa isang tao na hindi nakakatiyak ng langit. And in hell, the little besides being tormented and sick, Abraham's afar off, and Lazarus in his bosom. This man is lift up his eyes, not lifted up. He looking up, ibig sabihin, siya'y nasa baba. Okay? Sabi, he lift up his eyes. Natanong niya sa itaas. No? Kaya yung rich man ito, ay siya po ay nasa impyerno. Hell is a literal place. The question this morning, do you believe in hell? Naniniwala ka ba sa impyerno? Amen? Kung hindi ikaw naniniwala, sasabihin ko sa iyo, wala namang magbabago. Hell is still hell. Kahit ang tao ayaw sa impyerno, hindi ako naniniwala dyan, kwento-kwento lang yan. Kung hindi ka naniniwala, ikaw yun. Pero ang Bible ay totoo. Totoo ang impyerno. Maniwala ka sa hindi, wala magbabago. Ang Diyos ay Diyos pa rin, ang impyerno ay impyerno pa rin. Kaya maganda lang maniwala ka. Sabi ng Bible, boast not thyself of tomorrow. Huwag mong ipagmalaki ang bukas, bukas na lang po. Saka na lang po ako tatanggap. Paano kung wala nang bukas? Ang Diyos kailanman walang pinangako na bukas, buhay pa tayo. Natutulog tayo, tama? Pero wala siyang pinangako na magigising ka pa. Walang assurance. Hindi natin alam kung magigising tayo. Pero praise the Lord, nagising ka ngayon. Amen? Ibig sabihin, may plano ang Diyos at parinig mo ang mensahe ng Panginoon na ikaw ay huwag pupunta sa impyerno. Dahil pag ang tao ay pupunta sa impyerno, hell is a darkness place. Not only literal place, darkness place, a place. Nakita natin, medyo madilim. Pero higit pa dyan, kung nakapunta ka na sa pinakamadilim na lugar, sabi ng Bible, higit pa dyan ang itsura ng impyerno. Hindi mo iisipin kung nakakaisip ka na ng pinaka-pangit na lugar, magulo, nakakatakot. Ito yung sabi ng Bible, darkness place. Kaya naman hindi mo iisip na ganito ang itsura na ito. Hell is a quiet place. Merong apoy na hindi natutupok. Pag sinabing apoy, ay talagang seryoso ito. Hindi nagbibiro ang Panginoon, merong apoy sa impyerno. May nagtanong, Pastor, saan ang impyerno? Saan ito nakalocate? It's the center of the earth. Ito po ang earth, ang impyerno ay nasa gitna. Nandito lang po yan. Wala yan sa ibang dimension. Ang earth, ang hell ay nasa gitna ng earth. Kung mapapansin nyo, ang mga volcano, ano yung nasa ilalim yan? Lava. The question, saan galing yung lava na yan? Merong pinanggalingan yan sa pinaka-ilalim, yung gitna ng earth na ito, which is hell. Ang sabi ng mga scientists, ito po ay core. Ang sabi naman ng Bible, ito ay hell. Iisa lang sila ng tinutukoy. Ito ay totoong impyerno. It is enlarged. Habang tumatagal, palaki ng palaki, pero hindi na pupuno. Maraming pumapasok every 3 seconds. Maraming may namamatay every 3 seconds. At marami ang pupunta sa impyerno. The place in hell. Number 2, the pain in hell. Hindi lang ikaw sa lugar, kung hindi pain. Ano yung pain? Sakit. The Bible says, verse number 20, being torments. And hell, and lift up his eyes, being in torments. This torment is eternal and no man escape. Pag ang tao ay nakapasok sa impyerno, wala nang labasan. Wala na po. Kahit ikay magmamakaawa, kahit ikay mag-iiyak, tawagan mo ang Diyos na kilala mo, kahit ikaw man ay anumang gawin mo, wala na magagawa yan. Dahil pag ang tao ay nakapasok sa impyerno, sorry po, wala nang labasan. Kailan mananatili ang tao doon? Forever. Forever. Torment is for everyone na hindi po tiyak ang langit. No man can escape. Walang makakatakas. Kaya nga po, kung maiintindihan natin yung sakit, marahil ngayon, naiinitan ka ngayon. Pumapaypay ka. Pero pag ang tao na sa impyerno, hindi ka na makakapaypay. Hindi mo na magagawa yan. Kaya ngayon pa lang, ay tanggapin na natin si Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Aminin tayo yung mga kasalanan. Ngayon ang tamang oras para ikay maligtas.
The pain in hell. Number 3, the prayer in hell. The Bible says in verse number 24, and he cried and said, anong prayer no? Paano mag-pray yung mayaman? And he cried. Naranasan niyo iyak. Pero itong mayaman na ito, umiiyak siya pero walang luha. And he cried sapagkat sa impyerno, di ba may apoy? Kung sakaling may luha man yung tao, mawawala agad yun. Kasi may apoy eh. Kaya umiiyak, di ko alam kung paano ka umiyak na walang luha. Ibig sabihin, sobrang sakit nun. Sobrang pain yun. Kaya siya po ay nananalangin sa Panginoon. Pero wala na magagawa po ang panalangin niya. Kahit prayer ng tao, pag nasa impyerno, wala nang magagawa. Just try to imagine, pray ka ng pray pero walang sagot. Tawag ka ng tawag, tao po, tulong po, para awan niyo na. Pero walang sumasagot, walang pumapasin sa'yo. Yun ang mararamdaman ng tao. Kahit itong mayaman na ito, panahon pa ito nila Moses, at hanggang ngayon, siya pa rin po ay nagmamakaawa, para awa mo na. Tulungan mo ako, hirap na ako dito. Pero wala na. Wala na. Tapos na. Kaya ngayon, habang ikay buhay pa, today is the day of salvation. Ngayon, siguraduhin mo na, baka wala nang bukas pa. This man is waiting too late to pray. Kaya nga, pag kung ikaw may mananalangin, wag na yung pahuli-huli pa. Ngayon na, today, this man prayed for water. Ano sabi ng Bible? Ano yung una niyang request? Verse number 24, and he cried, saying that Father Abraham have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water. Ang nirequest niya kay Abraham at kay Lazarus, yung beggar, ano? Ano yung unang nirequest niya? Water. Bakit siya nag-request ng water? Pero hindi isang baldeng tubig, hindi isang basong tubig, hindi isang kutsara. Ang hiningi niya lang isang patat. Isaw-saw lang yung daliri sa tubig at ipatak sa aking lalamunan. Hirap na ako. Bakit hindi siya humingi ng baldeng tubig? Pwede naman sana, pero na-realize itong mayaman, hindi na palang pwedeng manghingi ng tubig. Kaya baka sakali, pwede kahit isang patak, pero hindi na pwede. Ni isang patak, hindi pwede. Wala na po. This man prayed for water, and this man prayed for witness. Sabi niya, I have 5 brethren. Alam nung mayaman, no? At naisip niya, meron akong 5 kapatid doon na. Naku, alam nung mayaman na baka yung 5 kapatid niya ay pumunta rin doon. Sabi niya, Father Abraham, may 5 akong kapatid doon sa bahay ng aking tatay in my father's house. I have 5 brethren. Puntahan nyo. Sabihan nyo sila. Ayoko silang pumunta rito. Pero wala na po. Wala na. Kahit anong request ng tao, anumang prayer ng tao, hindi na ito pakikingamba. The place in hell, the pain in hell, the prayer in hell, ito ang matindi. The precious memory in hell. The precious memory. Meron pa palang, maiisip mo pala, meron pa palang maaalala doon. Sabi ng Bible, verse number 25, ano nakalagay dyan? But Abraham said, Son, remember. Remember. Sabi, Abraham, tulong! Tulong ako, ayaw ko na rito, iligtas mo ako. Ano sagot ni Abraham? Alalahanin mo. Remember. Anong ginawa mo nung buhay ka? Anong ginawa mo? Pwede na sanang maligtas ka, pero tinanggihan mo. Iniimbitahan ka na ng isang Kristiyano, pero ayaw mo. Busy ka, marami kang ginagawa. At yun ang dahilan kung bakit yung tao na yun ay nasa impyerno. Kaya sabi ni Abraham, remember, alalahanin mo, hindi mo tinanggap ang Panginoon. Ayan na, umatin ka na ng anniversary, pinapangaral na ang salita ng Diyos, pero hindi ka nakikinig. Ayaw mo, pinapatigas mo yung puso mo. Kaya balang araw, yung tao na yun, pag humarap
sa Panginoon, pag wala sa Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon, remember, Lord, save me, help me. Remember. Anong ginawa mo? Wala kang ginawa. Nireject mo ako. Sabi ng maraming tao, I enjoy my life. Enjoy ko lang ang buhay. Nakarinig mo kayo ganyan? Ano gagawin mo? Eto, pa-enjoy lang. Enjoy lang natin ang buhay. Masarap ang buhay. Gawin mo ang gusto mo. No? Pero, marami naman tao ay busy-busyhan. Hindi naman busy. Sabi na may iba, wala akong time dyan. Sorry po, busy ako. Pero pag ang tao ay namatay, walang busy. Wala nang pagkakataon pa. Walang enjoy na. Dahil pag ang tao ay namatay, isa lang sabihin ng Panginoon. Remember. Before it's too late, accept Jesus today. Tanggapin mo lang ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kailangan mo mag-born again. Kailangan mo manampalataya sa Panginoon. Sapagkat pag hindi mo ito ginawa, ay hindi ka makakapasok sa langit. Don't trust your religion. Ano mang religion mo, hindi na pag-uusapan yan at di ko tatanungin yan. Pero kahit ano ka pa, kahit ano pa ang pananampalataya mo, isa lang ang turo ng Bible na ang tao ay maligtas at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Yan lang po ang layunin ng among simbahan. Don't trust your good deeds. Kahit mabait ka, ang dami mo nang natulungan, ang dami mo nang nabigyan, ang bait-bait mo, pero wala yung magagawa para dali ka sa langit. You need Jesus. You need to trust Jesus. Don't delay. Turn to Jesus. Don't delay. Amen? The precious memory in hell. And number 5, last, the permanency in hell. Permanent. Meaning, if a man die without God, you will never come back. Pag ang tao ay namatay na, wala nang balikan. Wala na. Kung nakakita kayo na ng naghihingalong tao, malapit na. Malalaman ng tao yun kung malapit na siya. Ikaw lang, ang tayo lang makakaalam na ito hanggang kailan na lang tayo sa mundong ito. Mararamdaman mo yan. Parang hulihiling ako na ito. Parang mawawala na ako. Pero sabi ng Bible, pag ang taong yan ay namatay at nasa impyerno na, you will never come back. Wala nang balikan. Panginoon, ayoko. Balik. Sabi, hindi na, wala nang balikan. Diyan ka na. Hindi po, magbabago na ako, tatanggap na ako. Wala na. Sorry na. Permanent. Wala nang alisan. Kasi yung nirequest ng mayaman, sabi, pero ako 5 kapatid, I have 5 brethren. Pero walang sagot, hindi pinakinggan ng Diyos. Kaya nga po, kaibigan, ang panalangin sa impyerno, hindi kailanman ay wala nang kasagutan. Kung hindi mo tiyak ang langit, kung hindi mo tiyak sa langit ka pupunta, trust His Word, trust Jesus. Amen? Ito lang ang pagtiwalaan natin dahil ito pong magsasabi sa atin kung paano ang tao makatiyak ang langit. Tanggapin mo ang Panginoon, sampalatayan mo ang kanyang salita. Maniwala ka rito. Kung hindi ka sanay, hindi ako sanay dyan, ayoko dyan, allergic ako dyan. Alisin mo na yung ganyang kaisipan. Manampalataya ka sa salita ng Diyos dahil dito tayo maliligtas. Dahil pag ito hindi mo sineryoso, darating ang panahon, haharap ka sa Diyos. Kahit ayaw mo sa Diyos, ayaw, walang busy. Magtago ka man sa Diyos. Ayoko dyan. Masusunog ako dyan. Pero isang araw, haharap ka ng Diyos. Kahit yung mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos, haharap din sa Diyos. Magugulat sila. Meron palang Diyos. Dahil hindi tayo mabubuhay kung walang Diyos. Ang Diyos, kahit walang tao, Diyos pa rin siya. Pero ikaw at ako, hindi mabubuhay kung walang Diyos. Kaya nga po, before it's too late, tanggapin mo na ang Panginoon bilang tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Lord, makasalanan ako. Ayokong pumunta sa impyerno dahil pagsisisihan ng tao pag talaga siya ay nakapasok doon sa impyerno. Pero sorry po, wala nang labasan. Dito makakalabas ka pa. Pero doon, hindi na. Kaya ngayong oras na ito, tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Tayo po tayong lahat.
Kung hindi ko patiyak ang langit, kaibigan, ako po'y seryoso. Nagmamakaawa po sa inyo. Dahil sa araw, pag ito tinatawanan mo lang, at di mo sineryoso, isang araw, ipapakita sa iyo ng Diyos ko. Pagharap ng tao, may malaking projector. Ayan, projector na, maliit lang eh. Mas malaki pa rito. Ipapakita sa iyo ng Diyos. Ayan o, umatid ka na sa Baptist Church, tinuro na ang kaligtasan, pero ayaw mo. Hindi mo tinanggap. Kaya ngayon, nandiyan ka ngayon sa impyerno. Huwag mo lang antayin, mangyari pa yun. Ngayon, ang tamang pagkakataon, tanggapin mo sa palataya ng mga Panginoon bilang kapatid. Tigit mo ang mata mo. Sabayan mo ako sa panalangin ko. O ikaw ay nagdududa pa, at talagang hindi ka pa talaga sigurado. Seryosohin mo ko, tanggapin mo ang Panginoon. Pero kung nagawa mo na ito, at sigurado ka na, okay na kahit hindi. Pero kung ikaw ay nag-aanin pa, Pastor, 90% lang eh. Hindi pa yun sigurado. Kailangan 100%. Tanggapin mo ang Panginoon. Because hell is real. After this life, tapos na. Kaya, walang masama mag-enjoy, pero maganda yung nag-enjoy ka man, pero one of these days, tiyak mo, sa langit ka pupunta. Nag-enjoy ka nga. Pero, balang araw, impyerno din naman. Wala ang lahat yan. Pagsisisihan ng tao kung bakit di na tinanggap ang Panginoon. Kaya ngayon, walang maingay. Tanggapin mo ang Panginoon bilang pinapagligtas. Let's go. Sumabayin ka sa panalangin ko. Panginoong Isus, salamat po. At nalaman ko na ako'y isang makasalanan. At nalaman ko ngayon, totoo pala ang impyerno. Hindi pala ito biro. Ayoko pong pumunta sa impyerno. Maawa po kayo sa akin. Iligtas niyo po ako. Panginoong Yesus, ako po'y sumasampalataya. Ay kay napako sa krus. Nabuhos ang dugo. Nahirapan. Namatay. Nilibing. At muling nabuhay. Panginoong Yesus, tinatanggap na po kita ng buong puso bilang aking Diyos at piling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa mga sumabay. Narinig ko, sumabay kayo. Hindi ko pwedeng husgahan niya dahil ikaw lang naman nakakaalam niya. Alam niya kung totoo ka, alam niya kung hindi. Ang trabaho ko po bilang pastor, at trabaho ng simbahan ito, ipangaral ang kaligtasan para sa tao. That's it. No? Kaya ngayon to, sino po yung tinanggap natin? Ang Panginoon Jesus. Saan natin tinanggap? Sa puso. Pangako ng Diyos, ang sabi ng Bible, kung sinong sumampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak. Amen? Hindi na pupunta ng impyerno, kundi magkakaroon na ng buhay. Totoo ang salita ng Diyos, hindi ito nagsinig. Hindi, never. Kung ang tao nangangako, napapako. Pero ang Diyos, pag nangako, totoo. Kaya, panghawakan natin yung salita ng Diyos. Ano malalaman, ikay ligtas na? The Bible tells me so. Ang sabi ng Bible eh. Di ba? Ngayon, saan ka pupunta? Sa langit na. Bakit ang ginawa mo? Sumampalataya. Sino nagsabi niyan? Ang Bible. Ang Panginoon. Di ba? Kaya meron tayong pinanghahawakan. Sabi ng Bible eh. Sabi ng Panginoon. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Sa langit ako pupunta. Kaya ngayon, tayo ay sa langit ako pupunta. Amen? At ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat lamang inilikha. Pero ang mga anak, yung mga sumampalataya, kagaya mo. Tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Siya na ang Diyos mo, at siya na ang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umaring ito. Salamat po sa mga tumanggap sa iyo, Panginoon. Ngayon nakakalam na kanilang mga puso. Trabaho po namin ay pangalan ang kaligtasan para maraming pong maligtas. At mabago ang buhay. At Lord, salamat sa tagumpay ng gawa nito. Palayan niyo po ang
tiramang oras. Ito po ay para sa inyong kaluwalhatian. Mahal po namin kayo ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you and be seated, please. Thank you, be seated, please. Nagkakaroon tayo na offering. Ito po, hindi namin kayo in-invite, usual para magbigay. Ito lamang po ay para sa member ng simbahan. Pero kung gusto niyo pong maging kabahagi ng gawain po rito sa Binakayan, sa New Testament Baptist Church, you are very much welcome. Dahil ang simbahan po ay nagpapatuloy dahil lamang po sa mga faithful giver, may mga nagtatapat sa kanila. Kaya, nagpapatuloy. Okay? Asher, please come. Isa lang ito mga natin, kaya na lang, okay? Pray natin na ang salabing palilip. Sabi tayo ng isang manalangin. Maraming Diyos sa langit, salamat po sa inyo ng salita. Tulong po sa amin, Panginoon, sa aming talaglayan sa inyong harapan. At salamat, Panginoon, na namin po namin kami po ay mahal mo. At ikaw, Panginoon, ang naligtas sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkihan mo at sa inyong regalo sa amin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ang hindi kaya ang Panginoon ang kaloob ng bawat isa ay patuloy po ang i-bless, pagiging Panginoon para sa paglago ng gawain ng paglago ng Panginoon. Mas maraming kaluluwa upang sila ay maligtas at makasama namin Panginoon sa paglilingkod habang ang Panginoon ay naghihintay sa iyong lingkod. Maraming salamat po, Panginoon, ang lahat ay ang nangyari sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. God bless you, Sige.
very much. Kung po'y tuwa-tuwa. Lalo nagigit ang Panginoon dahil nagtagumpay siya. Alam nyo, bago tayo kumain, meron ba kayo mga snack? Huwag nyo mawala yan. Pag mawala yan, mawawalan din kayo. So, mawala yan. At para hindi magkagulo, pupunta kayo kay Miss Justin, saka kay Miss Juliet. Sila po yung, sa kanya lang po nyo ibibigay yung stub para hindi tayo gulo. Tapos, bago po lalabas. Huwag na tayo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Sabihin pa po ako, hindi po, lalo po sa mga first time at sa mga guests po namin, yung mga nakabalik na. Hindi po, ito po ay, itong place na ito ay parang ginawa lang po natin ito para tayo mag-crash yan. Tuloy nyo, kung tayo nandoon, kung na kayo na, di ba? Baka yung iba yung sa kalsada. Hindi ka kasya. Kaya salamat narito binigay ng Panginoon. Pero sa next Sunday ay iimbitahan po namin kayo sa aming pong pagtitipon. Doon po lang sa may Jayas, pumunta lang po kayo. Yung lalo na yung mga lang malapit lang, hindi naman kayo. Hindi totoo yung masusunod ka. Hindi totoo yun. At yung iba ganito sinasabi, ayaw ko dyan pumunta sa simbahan. Maraming masama ugali dyan. Diba, pinintasan ka? Islam po. Okay. Unahin mo na yung Islam. Okay? Nandiyan na ba kayo dito ba? Pwede na dito view. Teka. Ayusin natin ko. Ha? Yung mga Islam. Saan sila papasok? Teka lang. Saan sila papasok? Doon sa, pasok kayo dun sa room na yun, sa may dulo. Doon yung kuklainin yung pagkain. Tapos diretso po labas na. Bala RG, pakisarap po yung puto. Yung kayo lalabas, yung may ano. Thank you very much po sa mga dumalo. Hindi po kayo next Sunday. Ay, teka lang! Sorry! Balik! Picture tayo, picture! Ayan, picture!